Hello mga bossing, kagabi mga bossing ko, hindi na naman ako makatulog mga bossing ko, kaya ang baba na naman mga bossing ko ng aking pong BP mga bossing. Hindi ako makatulog, di ko alam kung bakit. Ngayon, kasi matagal na sa akin inuutusan ako ni Jowlyn, di ba na video ko na yon na buksan ko daw yung bag niya. Ngayon, ang sabi, itim, pero bubuksan ko na lahat para kung ano't ano man. Unahin ko ito dahil ito yung huling bag po niya mga bossing. Yung amoy po ni Jowlyn, nabubuhay siya dito sa kwartong to. Kahit na magsi 6 months na po siyang wala, hindi pa rin nawawala. Yan, buksan ko lang po aircon. Yan. Ngayon pa mga bossing, nagpaalam ako sa anak kong bunso. Sabi ko, pupunta muna ako sa kwarto ni ate. Ngayon po, o siya, saan ko ba ito ilalagay? Yan, dito muna. Patungan ko muna nito. O yan. Ngayon pa mga bossing ko, eto bubuksan ko. Ano to? Kasi may mga bagay. Ano kaya nakalagay dito? Wala na siyang laman. Pero nung walang ganito dito. Ako naglinis ito, wala dito. Ano kaya to? Tanungin ko sa mister ko. Kasi malinis to, walang ganito dito. Yan. Ngayon po, tingnan ko muna. Ito yung huling bag niya. Binigyan niya ako ng ganito mga bossing. Ito po yung sinabi ng anak ko, nakalagay dito. Ito yung check up niya. Sabi niya, hindi niya daw nakukuha pa yung result. Pati sabi rin ng boyfriend po niya, hindi pa daw nakukuha result. Yung pala, nakuha na. Kasi yan nandito. October 24, 2023. Yan po yung date. Oh, yung sinasabing waiting. Kumbaga, noong araw din yun, nakuha na result at alam na na pangit. Pero hindi to pinakita sa amin. Tapos, pumasok pa rin siya. At ayaw papigil. Ang papangit po mga bossing ko ng result. Ayan o, may mga date. Tapos may sinasabi pa na sa pa daw, Thursday pa daw makukuha. Nakuha na pala ng araw na yun eh. Sana napacheck up na si Jowlyn ng maaga. Kasi inaano nga po namin na wala daw siya nararamdaman. Nag-aaway na sila ng mister ko. Wala daw siya nararamdaman. Bakit daw siya magpapacheck up? Eto na eh. Yan. Yan, pagtatago, tungkol sa usapin ng kalusugan, hindi pwede itago. Kasi ang ending, pangit ang magiging resulta kagaya na nangyari nga po sa anak ko. Kaya sa mga kabataan dyan, kung ano man yung ang magulang nyo, ang kauna-unahang makakatulong sa inyo, hindi jowa. Yan. Kung makatulong mga ang jowa, sana sinabi sa magulang. Pero wala eh. Tapos eto pa oh. May mga may mga gamot na hindi man lang binili. Dumiretso na sila dito, umuwi, kumain pa at inatid pa yung jowa. Wala ka ano talaga. Walang kamala-malasakit, walang pagmamahal. Yan ba ang pagmamahal? Walang pakialam? Hindi ko alam kung ba't pinapakita pa sa akin ni Jowlyn to. Hindi tuloy ako makakatulog. Tapos ito yung wala na siyang pera. Ito, tanda ko to, yung 1,000 na to, hindi na to nagastos. Kasi humingi siya sa akin kasi ang kada baon po niya malaki. Tapos nung huling niya sa akin, nung minsan ko, wala ka na agad pera, anak. Ayan, ito na lang. Ito yung huling na hindi niya na nagastos. Kasi nag-stay na siya sa nag-stay na siya sa clinic. Yan ang kinaiinis ko eh. Panay panay jowa na lang eh. Ang sa huli, hindi naman nakakatulong. Walang concern, walang pagmamahal.
Kaya naiinis siya sa akin eh. Kaya naiinis siya sa akin kasi panay kontra ako. Sabi ko, sarili mo muna, anuhin mo anak. Yun. Tapos, nandito rin yung expo niya. Nandito yung ano, tsaka ID po niya. Ay, halika daddy. Hindi kasi kagabi, di ba mababa na naman ang BP ko. Oh. Hindi ako makatulog kagabi. Eh ngayon, parang inaano sa akin. Eto nga, yung sinasabing hindi pa nakuha ang result. Nung araw pa lang yun, nakuha na yung result eh. Ayan o, October 24, 2023. Oh, dalawa yan. Tapos ito pa yung reseta na hindi man lang binili. Di ba? Oo. Oh, ano yung sinasabing ano? Ang daming hayo. Kaya nga matik yan, pag uwi nila dito, alam na nila. Ang taas oh. O, tapos ito mga reseta, hindi man lang binili to. Sabi okay na. Kaya mahirap ngayon magpapaniwala na ano eh. Kailangan, sige, patingin muna. Uusisain mo mabuti, huwag masyadong pagkatiwala. Ito oh, yung ketones oh. Puta, ang dami. Glocos oh. Nasaan na keto? Ketones oh, 4 plus. Ito yung kinaano ni Jovelyn, kinamatay niya yung ketones. Tapos itong nitrite, ayan, yung mga plus na yan ang glucose of 2 plus, meron siya sa ihe. Itinago sa atin eh. Sana nung matik na to, nung gabi na isugod na natin eh, na? May remark pa nakalagay, yung yeast cell pew. Dapat yan, walang mga remarks dyan. Tapos ito nga yung mga sa gamot pa, hindi pa binili. Ang sinabi by Jessic lang. Talagang pinagsinungalingan tayo, hindi lahat, hindi sinabi. Eto, saan to galing daddy? Pinagtataka ko kasi nandito siya. Saan to? Kasi naglinis kami dito. Ewan ko. Nandyan yan. Oh, kung kailan wala na si Jovelyn, sa kanya sinasabi sa akin lahat. Oh, na hindi totoo na hindi pa nakukuha yung result. Gamot, oh. Tapos yun oh, tad-tad ng gamot oh. May gamot para sa ano, 3 times a day pa nga nakalagay oh. Amo. May every 4 hours pa. Tapos yung boyfriend niya dyan, hindi man lang sa atin sinabi. Bumili pa ng pagkain. Pinasalubungan pa, hinatid pa sa kanila. Wala man naka-concern oh, nakakaano oh. Ang dami, may 2 times a day oh. Puro 2 times a day nakalagay. Ba't lang sabi by Jessica, kaya pala nagtaka tayo, no? Kaya ito una oh. 3 times a day. Kaya naman may 4 hours pang 2 times a day. Kasi ayaw niya magpa-check up. Sabi ko, sige yung boyfriend mo na lang isama mo. Nagpa-check up, pero ito ang result, hindi man lang sinabi. Sabagay, wala na si Jovelyn. Kaso ngayon niya inaamin, hindi ako makatulog. Parang inaano niya yung bag niya, ba't di ko daw patinitignan. Sa ano po mga bossing talas ng pandaman ng nanay. Tapos parang inaano na buksan ko daw tong bag na ito. At saka may sasabi pang black. October 24 to. Yun nga, nakuha nga mismo yung result. Sana ng 25 hindi na siya pumasok. Ang dami palang gamot na pinagbibili. Di ba sabi by Jessic lang? Na meron na sa bahay. May paracetamol, yun lang. By Jessic, yun lang. Meron, every 4 hours. Ang dami pa pala oh. Nakita mo ba yan? Sepro. Hindi pa namin ito nakikita kasi nagtitiwala kami kung ano sinabi. May ano dito 40 o 2 weeks. Babalik to, nakalagay oh. Tapos tinanong namin, sabi namin, anak, anong result? Hindi pa daw. Sa Thursday pa daw. At yun din na sinasabi ng boyfriend niya. Nasa Thursday pa. Ito result. Kaya pala nandito sa bag, hindi ko pa to nakikita. Hindi ko pa to alam. Ayan ang gamit niya, di ba? Oh, ito yung last na gamit eh. Oh. Kaya pala sinasabi sa akin, ba't daw hindi ko pa nabubulat-lat ito? Ngayon niya lang inaamin kung kailan wala na siya. Oh. Naginip ka na naman ulit. Inaano niya sa hindi nga ako makatulog. Diba ang baba na naman ng BP ko? Kasi nga po, pag hindi nakakatulog, tumutugma na naman sa BP. Yung mo, ano pala siya sa OPD, oh. Hindi ibig sabihin, alam na ng OPD to. Nag-aaway ho sila ng mister ko. Sabi, hindi ba to siyang papacheck up? Wala naman nararamdaman. Tapos sabi ko, sige, ang boyfriend mo ang sumama sa'yo. Nagpa-check up. Tapos yung boyfriend mo, walang kamalaman sa sakit, nakuha na pala ito. Pagsisinungalingan pa tayo. Halos lahat eh. Oh, may ano eh. Oh. Yung result may tama. Halos lahat ng ano niya meron eh. Oh. Oh. Yun puro, nga oh. Puro may plus.
Kesyo ang sabi pa, May trace nabasa pa, daw ng nanay niya. Hindi kailangan basahin. Ito na pala result eh, nabasa na nila. Yung ihi niya may blood oh. Ayun nga oh. Ayan oh. Tapos yung urobilinogen, Lahat meron. pangit, 4+. lahat pangit. Sana Puro hindi na 4+ pumasok ng eh. Thursday ko. Alam niya mapapagalitan siya at alam na masisermonan gwa dito eh. Kaya itinago eh. Ang ano niya lang. Kasi gustong-gusto na namin siya ipa-check up. Lagi sinasabi, wala daw siyang sakit. Ba't daw siya ipapa-check up? O, ayaw niya magpa-check up. Pinasama namin sa boyfriend. O sige, kung ayaw mong pa-check up, boyfriend mo na lang sumama sa'yo. O, nagpa-check up nung kasama ng boyfriend. Kaso lang nung nalaman ng boyfriend, hindi man lang sa amin itinimbre. Na ayaw sabihin sa inyo ni Jovelyn, nakuha na ho namin ang result. Kay Tony, Pinanindigan nila, Thursday pa daw makukuha. Hanggang na lang, naburol na si ano, akala hindi matutuklasan. Hanggang sa naburol na, wala na, namatay na. Hindi natin to alam. Ito, resetang to, ngayon ko lang din to nalaman. Lahat meron, may remarks siya. Nakuha mismo araw na yon. Sa ihi, ang taas ng ano niya. Oh. May sugar siya, 4+. Saka, ano, protein. Oh, meron din siya. Sa blood niya, meron din yung blood yung ihi niya. Oh. Ayun nga, tas ito, ang dami reseta. Ngayon yung lang sinasabi kung kailan wala na. Wala naman tayo magagawa eh. Wala na. Ngayon niya lang to sinasabi. Ayoko lang wala akong... Masasaktan lang ako dyan. Ayun, nahihina. Pero ako mga bossing, syempre nanay, ngayon niya lang sinasabi. Ano ba yan? Ngayon ko lang to nalaman kasi tiwala ako sa anak ko. Kung ano yung mga sinasabi niya, niniwala na lang ako. O, ayan, itinago niya. Ano nangyari? O, siya rin na nagdala. Kaya sa mga anak dyan, kung kayo may tinatago pa sa magulang, sabihin nyo na. Wag na kayong mag-ano. Kasi ang ending, walang magandang resulta. At yun nga po, ay ang numero 1 makakatulong sa inyo, magulang ninyo. Hindi boyfriend, hindi kaibigan. Magulang ninyo ang numero 1 nakakampi nyo at tutulong sa inyo. Kaya yan ay wag nyo. Yan ang magiging lesson. May nagtatanong sa akin dati, dahil blanco yung isipan ko, hindi ako makapagbigay ng payo. Dahil kawikaan ko ay hindi ko alam pa sasabihin sa inyo. Ang masasabi ko ngayon, nagiging lesson sa mga magulang, huwag masyadong yung tiwala ka kung ano yung sasabihin lang ng anak. Mas mainam pa, buting tingin mo ang gamit para malaman mo. At sa mga anak naman, wag na wag kayong magsisinungaling, lalo na sa kalusugan, dahil ang ending, kayo din ang kawawa, kayo din yung magkakasakit, kayo din yung mamumblema. Ang numero 1 makakatulong at ang dapat nyong unang sabihan, magulang. Kasi, kagaya niyan, ang boyfriend ang unang nakaalam. Walang malasakit ang boyfriend. Ano nangyari? Pinanindigan pa, akala hindi matutuklasan. O ito, natuklasan na naman, panibagong tuklas na naman. Na yung pala, nakuha na yung result, ang sabi, hindi pa daw nakukuha at Thursday pa makukuha. Wednesday siya pumasok, tapos Wednesday din ng gabi, dinala na namin sa ospital, sinugod na namin. Nung umuwi, pero hinatid pa yung boyfriend. Tapos, eto, pinagsinungalingan pa, hindi pa daw nakukuha, hindi daw nila alam. Kaya eto, ngayon lang sinasabi ni Jovelyn, okay lang, wala na siya. Yan, ma-high blood man ako, sumamama ng loob ko, wala na yung anak ko. Kaya pala hindi ako makatulog. Kaya, yung po mga bossing pagka, yung mga nanay, syempre tayo, matalas yung pandarma natin, lalo na sa anak. Kaya ko, ano na naman kaya itong may sasabihin na naman sa akin si Jovelyn? Ganun po yan eh. Pag may sasabihin po siya, yun, kagaya nga po nung natuklasan ko, marami siyang mga screenshot, na ang papangit, na hindi kayang basahin ng mister ko, yung mga sinasabi doon, tungkol sa anak ko, yung mga ganon, na tingin ko, totoo sinabi rin ni Dr. Willie Ong, na stress, may problema pinagdadaanan, pero sinolo lang po niya. Yun nga sabi ko sa kanya, may nabubuli ba sa'yo? Pag may nabuli doon, aawain ko yun, susugurin ko yun. Wala akong paalam kasi may sinugod na rin po ako para sa mga anak. Nako, napakatapang ko. Ayun, minsan nga sasabihin sa akin Mami, baka kayong kasi nakita high blood ako. Ay ko, hindi, pagka inano ang anak ko, lagi sinasabi sa akin, wala daw, ganyan. Ito lang, saka lang niya inaamin, kasi may may password yung cellphone po niya. Hindi ko nababasa yung cellphone po niya.
Ngayon ko lang na-open. Ngayon niya lang din pina-open. Paano ko nalaman ang password? O, di tinatanong ko sa kanya, ngayon lang, okay lang wala na yung anak ko. Ngayon niya lamang sinasabi ang password, paano ko ma-open yung ganito, paano ko malalaman. Ngayon lang, okay lang wala na po siya. Yan, sisihin ko man siya, may sasabi sa mister ko, sinisisi mo naman. Sisihin ko man siya, wala rin na rin magagawa. Wala na yung anak ko. Kaso, yun nga, ngayon lang siya nagsasabi ng mga pinagdaanan niya. Ayan. Sumamaman loob ko doon sa tao na kasama po niya. Wala na rin. Tapos na. Wala na yung anak ko eh. Ano nang magagawa ko? Wala na. Yan. Pero kung yun ay inaagapan yung anak ko, naku, napakalaking utang na loob ko sa kanya. Sobrang utang na loob ko. Pero ito, nalalaman ko. Ito, pinagsinungalingan. Pero sa bagay, sa mga screenshot pa lang, na parang pinagpustahan, wala talagang gusto, ganyan, na ang tingin nila sa anak ko, ganyan. Mantalang anak ko, mga bossing, hindi nakakalabas po yun dito sa bahay. Pero na lang kung hindi namin alam ha, kasi mga kabataan ngayon, hindi na nakakalabas sa bahay. Dito lang siya mga bossing, nauubos ang oras siya, panonood ng Netflix, pagti-TikTok, papaganda. Pero ang kaganda lang sa anak ko, madiskarte, nagbebenta ng damit, nagbebenta ng makeup, yung mga ganun. Maano po siya, basta pagdating sa usapin, madiskarte po siya. Yun nga po mga bossing ko, yung channel ko, mga bossing, siya rin po ang utak po ng lahat ng po yan. Hindi naman ako marunong kasi mga bossing, kaya sabi ko nga po sa inyo, hindi ako marunong gumawa ng channel. Siya lahat, siya nasulat sa password. Sabi niya, mami, dapat kasi sinusulat ang password. Dapat kasi ganito, marami siya sa akin tinuro. Siya yung pinaka-mayor mga bossing. Kaya naniniwala ako na napakaswerte itong batang ito. Kasi nga po, meron siyang supot ng pinanganak po siya. Tapos, minsan, sabi niya, mami, nakakita ako ng number sa bula nung naliligo ako, tayaan mo. 5 beses akong tumama po doon. Ganun po siyang kahiwaga, mga bossing. Kaya minsan, nagwi-wish ako sa kanya, natutupad po, mga bossing. Kaya ngayon, ba't ngayon niya lang sa akin sinasabi, ayaw niyo daw akong bigyan ng problema. Kasi ginawa niya, hindi lang problema, sobrang sakit. Sobra. Na, ayun. Ayun nga po, mga bossing. Alam niyo po ba mula nung nawala na yung anak ko, yung ano po, yung nagkaroon ako ng vertigo. Dati nagkaroon ako ng vertigo pero hindi malala. Yung ngayon, malala. Tapos, paulit-ulit po siya pero nawawala. Tapos, bumabalik-balik din po mga bossing. Ayan, pero alam ko masaya na ang anak ko sa langit. Unti-unti ko naman din natatanggap kasi wala na yung anak ko. Magsi 6 months na ngayong April 28, magsi 6 months na po siya. Kaya lang yung pangyayaring to, sana naagapan ko pa yung anak ko. Kung ito yung pangyari, kasi ayaw niya magpa-check up, pero nung kasama yung boyfriend niya, nagpa-check up po siya. Dahil mga kabataan ngayon, mga bossing, pasama siya doon. Pagkatapos, pagdating dito, tinatanong namin, sabi ko, ano ba, Jessic lang? Yun lang ang gamot sa'yo. Yung pala, ang dami reseta, oh. Ngayon, lahat-lahat niya sa akin inaamin kung ano yung nangyari sa kanya, mga bossing. Ngayon, kung kailan wala na po siya, sana naagapan ko. Ako po, mga bossing ko dati, na parang hindi sinasadya naman na napatulak siya sa hagdan, kaya may isa po siyang peklat dito. Dalawa yung peklat niya, isa sa bike at saka isa dito. Naku, sugod agad ako sa school. Kaya like ko siya sabi dyan, ba anak, sabi mo sa akin, pag may naaaway sa'yo dyan sa school at susugutin ko yan, hindi ako papayag na aapihin ka. Prinsesa yan dito, tapos gaganunin ka lang sa school. Ayun nga po mga bossing, ngayon ko lang nakikita yung mga screenshot po niya ng bubuli sa kanya, yung mga nang-aasar sa kanya, yung mga ginawa sa kanya. Dito mismo sa cellphone, di na ako mahihirapan mga bossing. Di ko alam kung bakit talagang sinolo lang po niya talaga mga bossing. Dahil hindi na ako mahihirapan ng pagbabasa isa-isa. Naka-screenshot mga bossing, kaya doon lang ako sa gallery tumitingin. Kaya nakita ko lahat mga bossing. Ito yung ano pa lang ha, kasi sabi niya sa akin, lahat ng bag, ultimong black na bag. Yun nga sabi ng mister ko, hindi niya kaya nang basahin. Kasi unang-una, wala na rin naman si Jovelyn. Pero, ngayon niya lang sa akin sinasabi yung mga pinagdadaanan niya. Ayan, tignan niyo naman po mga bossing ko, yung mga lahat ng gusto niyang bilhin. Mami, pahingi ang pera, bibila ako ng ganito. Bigay mga bossing. Yung sa mga ganon sinasabi niya, pero pagdating sa kalusugan niya, akala niya siguro baliwala lang makakalusot siya sa ganon. Wala yun. Ayun, ano nangyari? Walang magandang nangyari. Kaya sa mga anak dyan, ang numero 1 kakampi nyo, ang numero 1 magmamalasakit sa inyo, hindi jowa, hindi kaibigan, magulang. Magulang ang inyong pagsasabihan lagi.
Dahil ano man pagagalitan kanya dahil matigas ang inyong ulo, pero ang kakampi nyo sa huli, magulang. Yan. Ito muna pansamantala ang aking kasi eto anak ha, nakita ko na kung ano yung gusto mong sabihin sa akin anak. Ito, 2 bag yung binigay niya sa akin na may teddy bear na ginagamit ko sa pang makeup at ginagamit ko rin sa pang araw-araw. Dark brown at saka peach, yun yung 2 bigay niya sa akin. Ito yung kanya. Sabi niya, mami ang ganda nito, gusto mo ba? So, sige, kung bibigyan mo ako. Yun, kasi ako po mga bossing, lahat ng gamit ko, bigay po niya. Na dati-rati nga sabi ko, anak, huwag ka nang bumili. Sayang ang pera. Kung ano yung meron dyan, pwede na yan. Ayun, alam niyo, mga kabataan, mga bossing. Sobrang nakakadismaya lang talaga. Pero wala na kaming magagawa. Wala na si Joey Lee. Pero ngayon siya nagiging honest sa akin kung kailan wala na po siya.